tayong magbalik, tanaw sa nakalipas, ipinunlan ng mga nauna sa atin ay ating pagyamanin. Ang kanilang karanasan ay pamanang kaalaman, sila'y karapat-dapat na tularan. Kabataan tayo na, sino nga ba ang susulat ng kasaysayan ng ating lahi? Tayo na, kabataan tayo na, kabataan tayo na. Suriin natin ang mga pangyayari ng ating panahon. Ang kasalukuy ay puno ng pagsubok, subalit di na tayo maliligaw, dahil ang kasaysayan ng siyang ating gabay. Kabataan lahat ay ating ibigay. Kabataan tayo na, sino nga ba ang susulat ng kasaysayan ng ating lahi? Tayo na, kabataan tayo na. Ang pakikipaglaban ng mga Pilipino upang ipagtanggol ang kalayaan ay unti-unti at sapilitang sinupil ng mga Amerikano. Marahas ang kanilang paraan sa digmaan at nagpalabas ng maraming batas na ipinagbawal kahit ang damdaming makabayan. At para tuluyang maakit ang mga Pilipino, iba't ibang paraan ang isinagawa ng mga Amerikano. Nag-alok sila ng edukasyon sa kanilang wika. Nagpagawa ng mga daan at tulay upang marating ang mayamang kabundukan. Nagbukas ng mga pagamutan. Binigyan ng kaunting kapangyarihang mamuno ang ilang ilustrado. Pinangakuan din ng kalayaan kung kaya na raw natin. Nakipagkalakalan sa ating bansa. Binili ang malalaking lupain ng mga praile upang ipagbili raw sa atin. Ngunit, nakabuti ba ang mga ito sa mga Pilipino? Nakinabang ba rito ang mga mamamayan? Hindi kaya paraan lang ang mga ito para tuluyang masakop ng mga Amerikano, hindi lang ang bansa, kundi ang kaisipan ng mga Pilipino? Isa sa mga ipinagkait ng mga Kastila sa mga Pilipino ay ang libreng edukasyon para sa lahat. Dahil dito, halos ang mayayamang Pilipino lamang ang nakapag-aral sa panahon ng kanilang pananakop. Kaya't nang itinatag ng mga Amerikano ang free public school system, ikinatuwa ito ng maraming Pilipino. Pero sa pagdaan ng panahon, matutuklasan ng mga Pilipino ang layunin ng edukasyong ito. Nang turuan tayong magbasa at sumulat sa kanilang wika, nalagay na panganib ang alaala ng ating sariling kultura at kasaysayan. At baka tuluyang makontrol ng bagong mananakop ang ating mga kaisipan. Noong Enero 21, 1901, ipinasa ng Philippine Commission ang Act No. 74 na nagtakda ng libreng edukasyon sa mga pampublikong paaralan. Nagtatag din ito ng isang eskwelahan para sa mga guro. 1901 din yung tinayo yung Philippine Normal School. Pagkatapos kasabay din ito yung pagtatayo ng mga public elementary at high schools. 1908 ang University of the Philippines ay itinatag. Amerikano ang mga guro, Ingles ang salita at libro ng mga Amerikano ang gamit sa mga paaralang ito. Dahil dito,
kulturang Amerikano rin ang natutunan ng mga batang Pilipino. Ang pinaka-epektibo talaga na paraan na ginamit nila ay edukasyon. At ang kaya epektibo dahil sa saan ka pakakuha ng edukasyon na compulsory ang elementary. Napilitan lahat ng mga magulang na ipasok ang mga anak nila sa eskwelahan itinatag ng mga Amerikano dahil kung hindi, huli ng mga magulang. Pagdating doon sa eskwelahan, doon na nila hinubog ang utak ng mga bata. Ituro natin yung kasaysayan ng Amerika. Halimbawa, usapin ng Philippine-American War. So, talagang yung period na ito, hindi natin makikita yung pagpaksa sa mga karahasang ginawa ng mga Amerikano. Halos 10% ng ating populasyon ang nilupon ng digmaan na yun. Bunga ng sakit, ng aktual na labanan. Pero hindi yan pinapaksa sa mga paaralan. Yung literature na itinuturo, hindi yung literatura o politikang Pilipino, kundi yung literature sa Estados Unidos. So, hinuhubog talaga yung kaisipan ng mga Pilipino ayon sa kaisipang Amerikano. Puwera pa dito, Ingles na ang ginagamit na salita sa mga opisina ng gobyerno at mga negosyo. Kaya kung gusto mong umangat sa buhay, dapat kang dumaan sa pagtuturo ng mga Amerikano. Kasabay nito, nagkaroon ng mga pensyonado simula noong 1903. 100 Pilipino ang unang ipinadala sa Estados Unidos para doon paaaralin. Makakuha sila ng mga marurunong ng mga estudyante sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas, ipapadala nila sa Estados Unidos upang mag-aral sa Michigan at iba pang pamantasan sa Estados Unidos. Napagbalik naman nila, dala-dala yung napag-aralan nila sa Estados Unidos, sa mga universities doon, papalaganapin nila yung mga kaisipan na galing doon kahit wala namang saysay. Sa pamamagitan rin ng edukasyon at propaganda, lumaganap ang mga mito tungkol sa Estados Unidos at tungkol sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Yung idea na lahat ng galing sa Estados Unidos, diba, ay maganda. Yung Amerika, diba, lugar ng yaman. Nagkaroon din ng paniniwalang sa Estados Unidos, lahat ng tao ay pantay-pantay at lahat ay nabibigyan ng oportunidad na umunlad. Naging instrumental itong mga mito na to, no? Para ma-reinforce lalo yung pagsamba natin sa Amerika. Maraming Pilipino ang naniwala dito at pumunta sila sa Estados Unidos para doon magtrabaho. Pagdating naman nila doon, doon nila matutuklasan na hindi pala lahat ng mito na create o nalikha ay totoo tungkol sa Amerika. Maging ang mga daan, tulay at riles ng tren na ginawa ng mga panahong ito ay ginamit din bilang propaganda ng Estados Unidos. Pinaniwala ang mga Pilipino na para sa kaginhawaan natin ito. Pero mas kailangan nila ang mga ito para madaling marating ng mga sundalong Amerikano ang kanilang mga kuta. Ginamit din nila ito para sa mas mabilis na pagdadala ng mga produkto mula sa kanayunan tungo sa syudad. Hindi rin ito regalo mula sa kanila. Ang mga daan, tulay, riles ng tren, maging ang mga programa para sa kalinisan at kalusugan ay tinustusan ng buwis na binabayad ng mga mamamayan. Ang paghubog sa kaisipan ng mga Pilipino ay matagal pang mamumunga. Samantala, ang mga nagtatanggol ng ating kalayaan ay marahas na sinupil sa digmaang Pilipino-Amerikano. Paano naman nila paaamuin at aakitin ang mga Pilipinong elite na makipagtulungan sa balak ng Estados Unidos sa Pilipinas? Ano ang naging tugon nila? Kapag sinabi mong Filipino elite, sila yung mayroong edukasyon at may kaya ng mga Pilipino. Sila din yung mga ilustrado ng 19th century. Matatandaang ang mga ilustrado ay kasamang lumaban sa mga Kastila noong himagsikan. Pero pagdating ng mga Amerikano, ilan sa kanila ang madaling naakit na lumipat sa panig ng bagong mananakop.
Madaling nakuha ng mga Amerikano yung elite dito sa Pilipinas. Kasi ang unang ginawa nila, pinagbibigyan nila ito ng mga pwesto sa gobyerno. Binigyan ng mga Amerikano ng pwesto sa gobyerno ang mga elite para sanayin daw ang mga ito sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Kung tutuusin, walang kailangan sa pagsasanay dahil nung panahon ng himagsikan, nabuo na ang ating politikal na kaisipan at nagtatag na ng malayang republika. Nagkaroon sila ng puwang ng pwesto sa gobyerno. So madali para sa kanila makibagay dun sa bagong estruktura dahil nga dito sa mga encouragement na natanggap sa mga Amerikano. Ang pagkakaroon ng kapangyarihang politikal ay matagal na ring ninais ng mga Pilipinong elite noon pa mang panahon ng pananakop ng mga Kastila. Sa pananakop ng mga Amerikano, unti-unting natupad ang nais nilang ito. 1901 ay nagdeklara ng American Civil Government. Ang unang Amerikanong sibil na gobernador ay si Governor General William Howard Taft. Okay. So, nagtayo din dyan ng Philippine Commission. At meron dyan mga Pilipino na kasali. Noong 1905 naman ay nagkaroon ng eleksyon para sa mga opisyales ng munisipyo. Garantisado ng pwesto ang mga elite dahil ang maaari ng bumoto at iboto ay yung marunong magbasa at sumulat ng Ingles o Espanyol. Dahil saang may oportunidad lang na mag-aral ng mga panahong iyon ay mga elite, sila ang nakatupad sa panukalang ito. At noong 1907, itinatag ang Philippine Assembly. Yung Philippine Assembly, dyan din papasok yung mga elite. Yan yung isa na namang opportunity nila na magkaroon ng puwang ng pwesto sa pamahalaan. Ang Philippine Assembly ang magiging mababang kapulungan at ang mataas na kapulungan ay ang Philippine Commission. Amerikano ang namuno sa Philippine Commission pero sa Philippine Assembly, lahat ay Pilipino. Sina Osmeña, sina Quezon, sina Rojas, yun yung mga magiging bahagi na rin nito. At eventually, by 1916, sa alinsunod sa Jones Law, kung saan papalitan yung Philippine Commission ng Senate of the Philippines at yung Philippine Assembly ng House of Representatives starting 1916, sila din yung papasok dyan. Sa Jones Law, ang Senado at Kongreso ay bubuuin ng mga Pilipinong miyembro. Tanging ang Executive Department na lang at ilang ahensya ng gobyerno ang may natitirang posisyon na Amerikano ang may hawak. Pilipino man ang namumuno, wala silang kalayaan dahil lahat ng kanilang desisyon ay dumadaan sa mga Amerikanong opisyal. Utang na loob nila ang kanilang mga posisyon sa Amerikano at walang nakakaupo sa pwesto ng walang basbas na mga ito. Kung kaya, nanaig ang kapakanan nila at ng kanilang mga patron at hindi ang kagustuhan ng mga tao. Pero bukod sa natamasang kapangyarihan, malaking dahilan kung bakit naakit ng mga Amerikano ang mga elite ang oportunidad para sa mga ito na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Yung interest nilang pang-ekonomiya natugunan kasi nabuksan sa kanila para sa pagmamay-ari nila yung mga lupain at negosyo sa Pilipinas. Naging market pa nila yung Estados Unidos. Sila naman yung nakinabang ng period na ito. Sila yung makakapagmay-ari na malalaki at malalawak ng mga lupain at negosyo. Nagkaroon sila ng oportunidad na lalong palawakin pa ang mga ito dahil ang Estados Unidos ang naging pangunahing lugar na pinagluluwasan ng produkto mula sa kanilang mga hasyenda. Maaari pa nilang mapalago yung kanilang kapangyarihang pang-ekonomiya sa panahong yan. Kasi sure na yung market para sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit kahit na hinihingi na ng mamamayan ang agaran at ganap na independensya, sumang-ayon ang elite ay otonomiya lamang. Bukang bibig lang ng mga politiko ang independensya para iboto sila ng masa. Pinaasa ang mga tao na makakamit din ang kalayaan mula sa Estados Unidos sa pagpapadala ng mga independence missions sa Estados Unidos.
Yung independence missions, 1919 basically nagsimula hanggang mga 1934. Sa buong panahon na yan, yung mga elite na Pilipino na pumupunta sa Estados Unidos, tapos doon pinapalabas nila na nagtataguyod sila at nagkakampanya sila para mabigyan tayo ng independensya. Hindi naman talaga tunay na independensya. Ang nais nila sa Pilipinas ay hindi maging malayo, kundi maging autonomous tayo. Meaning, meron tayong self-government pero under American rule. Yung iba't ibang mga kilusang bayan, ang hinihiling nila immediate independence. Pero yung mga elite na politiko, medyo nag-aalangan pa kasi meron silang interest ding pinoproteksyonan. Yung interest, halimbawa, ng mga Pilipinong elite na nag-e-export ng kanilang produkto at i-import mula sa Amerika, pwedeng mawala. Nakasandal na ang mga elite sa mga Amerikano, kung kaya't ganap na ang kontrol ng mga ito sa mga Pilipinong pinuno. Sila ay naging instrumento ng tuluyang pananakop ng mga Amerikano. Dahil sa kontrolado ng Estados Unidos ang mga pinuno ng bansa at mga mamamayan naman, ay pansamantalang napaamo ng edukasyon at mga pangako ng independensya, malayang napakinabangan ng mga Amerikano ang likas na yaman ng ating bansa. Sila rin ang humawak sa hindi pantay na kalakaran sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngunit, ang karamihan sa mga Pilipino ay lalo lamang naghirap. Yung dalawang basic na batas na pangkabuhayan nung panahon na ito, 1909 yung Payne-Aldrich Act at 1913 yung Underwood-Simmons. Pinapakita dito yung malayang kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at saka ng Pilipinas. So malaya dahil malaya tayong makapagpadala ng products sa kanila. Malaya ring nakakapasok ang produktong Pilipino sa Estados Unidos. Ngunit, hindi pantay ang relasyong ito. Yung mga kalakal na mga kalakal natin, mga produkto natin ay libreng nakakapasok sa Amerika, ngunit may limit. Samantalang yung mga produktong Amerikano naman nakakapasok sa Pilipinas nang walang limit. So makikita natin yung unequal na relationship. May quota at restriction yung ating product na iluluwas patungo ng US. Yung kanila, walang quota, walang restriction. Pero kahit na gano'n, nagka-interest din talaga ng mga elite, no? Kasi meron na silang siguradong market doon sa kanilang products na nire-raise nila doon sa kanilang mga syendas. Dahil sa interes ng iilan, nagpatuloy ang ganitong kalakaran kahit hindi ito nakabubuti sa ekonomiya ng Pilipinas. Hilaw na produkto ang ating iniluluwas na mas mura ang halaga. Pagbalik sa ating bansa, gawa na ang mga produkto at mas mahal na ang presyo. Unti-unti ay winasak nito ang mga maliliit at lokal na industriya tulad ng mga habihan ng tela na pagdating ng panahong ito ay inaangkat na. Dadagsa sa Pilipinas ang produktong Amerikano. Dahil sa dami nito at dahil na rin sa pagtangkilik ng mga mayayamang Pilipino, naniwala rin ang mga Pilipino na mas mataas ang kalidad ng mga ito kaysa sa produktong Pilipino. I think an immediate reaction was that people started to sing American songs and dress American and started to maybe smoke cigarettes, which horrified the older people. So in came American songs, eventually American movies, American radio programs, magazines, comic books, and this just transformed the Filipino into, instead of a Hispanic model, into an American model. Sa pagsama-sama ng edukasyon, mga mito, propaganda at mga produktong Amerikano, unti-unting nagbago ang kamalayan ng mga Pilipino. Mula sa kamalayang makabayan na nabuhay noong himagsikan 1896, nangibabaw ang kamalayang kolonyal.
isang kamalayang maka-Amerikano. Dahil sa maka-Amerikanong edukasyon at pagdagsa ng produkto at kulturang Amerikano, pumasok ang kamalayang kolonyal sa isipan ng mga Pilipino. Naakit rin ng kapangyarihan at kayamanan ng mga elite at nakipagtulungan sila sa mga Amerikano na pagpasasaan ang yaman ng bansa at pagsamantalahan ang karaniwang mamamayan. Dahil dito, naging ganap na ang pananakop ng mga Amerikano. Parang nakalimutan na ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bayan na kanilang ipinakita sa himagsikan laban sa Kastila. Kayo, paano ninyo mababago ang kaisipang kolonyal? Paano ninyo ipapakita ang pagmamahal ninyo sa bayan? Na ipapakita ko ang aking pagmamahal sa aking bansa bilang isang mamamayan sa pamamagitan ng pagtangkilik sa ating produkto. Hindi lang tayo nagmahal sa ating bansa, kundi nakatulong pa tayo sa pag-angat ng ekonomiya. Ako po na alam kong may angking talino ay sisikapin kong paunlarin at palaganapin ang aking talino dito sa Pilipinas para sa Pilipinas. Ipapakita ko po ang aking pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng paggamit ng aking talento sa muling pagbubuhay ng ating unti-unting kultura. Sapagkat naniniwala ako na kung ikukumpara ngayon, ang kultura noon ay natatabunan na ng mga masasamang impluwensya ng ibang bansa. Kabataan tayo na, sama-sama tayong magbalik tanaw sa nakalipas, ipinunla ng mga